Itago mo na lamang ako sa pangalang Loida. 32 years old at sa edad kong ito ay patuloy pa rin ang pakikipagrelasyon ko sa taong hindi ko mahal. At kung bakit nakipagrelasyon ako sa taong hindi ko mahal, ay dito iikot ang aking kwento. Loida, andyan ka na pala anak. Magbihis ka na at magtimplang ka ng kape. Bisita ang tatay mo. Sige na anak, bilisan mo. Baka mamaya magalit na naman. Ang sabi ng nanay ko. Opo nay, sige po. Ang sagot ko. Nagtungo na nga ako sa kusina at nagtimpla ako ng kape. Pagkatapos nagtimpla ang 2 tasa ng kape, agad ko nang dinala sa aming sala. Tay, kape niyo po, ang wika ko. Sige, ilagay mo lang sa lamesa at umupo ka muna dyan, ang sagot ni Itay. Kumpadre, may anak ka palang tinatago. Napakaganda ng anak mo. Ilang taon na ba siya, kumpadre? Ang sabi ng kaibigan ni Itay. 20 anyos na, kumpadre. Hindi ko naman itinatago ang anak ko. Taong bahay lang talaga. Hindi yan mahilig gumala. Hindi gaya sa mga ibang kabataan ngayon. Mabait kasi ang anak kong ito. Ang sagot ni Itay. Siya nga pala, Loida, si Tito Lauro mo. Kumpadre, si Loida, ang nag-iisang prinsesa namin. Ang sabi ni Itay. Kumusta ka, iha? Maganda ang pangalan mo. At syempre, ikaw din. Maganda ka. Kumpadre, anong pinagkakaabalahan ng anak mo ngayon? Kung gusto niya magtrabaho, may bakante pa sa shop ko. Kailangan ko pa na isang masahista. Malaki ang sahod dun, iha. Kumpadre, kung papayag kayo, magbibigay na ako ng advance payment para may puhunan ka. Malaki ang pustahang mamayang gabi. O ano, kumpadre, ibibigay ko na ba ang paunang sahod ni Loida? Ang sabi ng kaibigan ni Itay. Loida, gusto mo bang magtrabaho para may pera ka? Ito na ang tamang pagkakataon para makapag-ipon ka sa iyong pag-aaral. Di ba anak, ang sabi mo sa amin ng nanay mo, gusto mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral? Anak, ito na oh. Nandito na si kumpadre. Siya yung makakatulong sa'yo. Huwag ka nang tumanggi pa. Huwag mo nating pag-isipan. Sige na. Ihanda mo na yung mga dapat mong ihanda. Sasama ka na kay kumpadre. Ang sabi ng tatay ko. Anong sasama? Saan siya pupunta? Ang tanong ni inay habang papalapit siya sa aming kinaroroonan. Hay nako, huwag ka nang makialam dyan. Basta, tapos na ang usapan natin, Loida. Kumpadre, okay na. Ang sagot ni Itay. Ay, hindi pwede. Anong sinasabi mo? Anak ko si Loida. Hindi pwede kung sinasabi mong ganyan. Ang bait na wika ni inay. Nay, huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihin ko ang pagtatrabaho ko para po sa inyo. Yan na lang ang sinabi ko. Kahit ang totoo niyan, labag sana sa loob ko ang sinasabi ng tatay ko. Ayaw kong makatikim
ng ina ko mula sa bigat ng kamay ng tatay ko. Sa loob ng aming bahay, si tatay ang laging nasusunod. Kung ano yung mga sasabihin niya, hindi kami pwedeng tumanggi dahil kapag tumanggi kami, magkakaroon lang kami ng pasa at iyan ang iniiwasan kong mangyari. Simula pa lang noon, nakita ko na ang ugali ng ama ko. Napakasama. Isang babaero, lasinggero, sugarol, at marami pang iba. At masasabi kong naging miserable ang buhay namin sa poder ng aking ama. Habang iniisip ko ang napakasamang ugali ng ama ko, nung naramdaman ko ang kamay sa akin, sabay sabi, ayusin mo na ang mga dapat ayusin. Loida, di bang sabi ko sa'yo, sasama ka na kay kumpadre? Sige na, para hindi kayo gabihin sa dahan, ang sabi ni Itay. Siya nga pala, kumpadre, bago pa tayo magkalimutan, nasaan na yung paunang bayad? Malapit na kasing mag-umpisa ang derby. May maagang laban daw ngayon ng mga manok. Akin na kumpadre, para makahabol pa ako. Baka sakaling swerte ang perang ibibigay mo. Ang sambit ni Itay. Ikaw talaga kumpadre, makalimutan ko ng lahat. Wag lang yung sinabi kong paunang bayad. Ang sabi ng kaibigan ni Itay. At habang nag-uusap silang magkaibigan, ay tumayo na ang ina ko. May lungkot ang mukha nitong nagtungo sa kusina. Ako naman, pumasok na ako sa kwarto para ayusin yung mga gamit ko. At pagkalipas ng ilang saglit, bit-bit ko na ang isang bag na laman ng mga gamit ko. Hindi na ako nagpaalam sa ina ko dahil mag-iiyakan lang kami. Ayaw kong umiyak si inay dahil alam kong magagalit na naman ang aking ama. Bago kami umalis, hindi ko na tinignan pa si Itay. Ayaw kong makita ang pagmumukha niya. Nakayuko lang ako habang naglalakad patungo sa kotse ni Tito Lauro. Umupo ako sa bandang likuran ng kotse, pero nung nakalayo na kami sa bahay namin, pinalipat niya ako sa kanyang tabi na labis kong pinagtataka. Hindi ko pinahalata sa kanya na nagtataka ako. Sumunod na lamang ako sa sinasabi niya. Habang magkatabi kami sa loob ng kotse, tahimik lang kaming dalawa habang binabagtas ang daan patungo sa bahay niya. Tahimik, Tito Lauro. Pero napapansin ko sa kanya ang pasulyap-sulyap niyang tingin mula sa aking muka, pababa sa aking katawan. Makahulugan yung mga sulyap niya. Para kasing may gusto siyang sabihin. Yung katahimikan na yun, binasag yun ni Tito Lauro. At ang sabi niya, Iha, kumusta ka naman? Naalala ko kasi ang sabi ng ama mo. Taong bahay ka lang daw. Ibig bang sabihin niyan na wala ka pang boyfriend? Hindi mo pa ba naranasan ang magkaroon ng karelasyon? Ang tanong niya. Tito Lauro, tama po ang sinabi ng ama ko. Taong bahay lang ako
At sa bangis ng ama ko, wala pong maglalakas ng loob na manligaw sa akin. Lahat po ng mga lalaki sa aming lugar takot sa kanya, kaya hindi ko po naranasan ang magkaroon ng karelasyon. At ayaw ko munang isipin yan. Alam niyo po, may mga pangarap ako. Gusto kong kunin ang ina at mga kapatid ko sa puder mismo ng aming ama. Alam niyo naman siguro ang ugali niya. Ayaw kong habang buhay na ganun ang buhay namin sa puder niya, ang sabi ko. Alam mo, sa panahon ngayon, bibihira na lang yung mga babaeng gaya mo. Nakakatuwa naman, mabait kang bata. Dahil kasamang pamilya mo sa mga pangarap mo. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Naiintindihan kita kung bakit ganyan ang mga sinasabi mo. Huwag ka nang malungkot, inuulit ko, tutulungan kita. Ang sabi ni Tito Lauro. Talaga po? Maraming salamat po, Tito, ang sagot ko. Noong mga oras na yun, sobrang saya ko. Hindi ko kasi inaasahan na gano'n ang isasagot niya. Dahil sa sobrang saya ko, hindi ko na namamalayan na nakarating na pala kami sa bahay niya. Simple lang ang bahay niya. May 2 kwarto lang yun. Napakatahimik ang bahay na yun. Magtatanong na sana ako sa kanya noong siya na mismo ang nagsabi kung bakit tahimik ang bahay niya. Rest house lang pala yun, isa lang pala sa mga bahay nila. At sinabi din niyang nasa ibang bansa ang asawa at mga anak niya. Kaya mag-isa lang siya sa bahay na yun. Yung mga kamag-anak naman nila ay nasa ibang lugar din. Matamis ang ngiti ni Tito Lauro habang sinasabi niya ang tungkol sa kanyang pamilya. Inakbayan niya ako sabay turo sa magiging kwarto ko. Tito, pwede bang pakitanggal ang kamay mo sa balikat ko? Sige po. Mauna ka na at susunod ako, ang sabi ko sa kanya. Pasensya ka na, iha. Sige, halika. Sumunod ka sa akin. Sumunod ako sa kanya. Natakot man ako sa pwede niyang gawin sa akin. Pero, ewan ko ba kung bakit hindi ko na magawang mag-back out. Dahil na rin siguro sa pangako niyang tutulungan niya akong iahon sa kahirapan ang pamilya ko. Tumira nga ako sa rest house na yun at kadalasan mag-isa lang ako. Naging maayos naman ang pagtira ko dito at kasambahay ang naging trabaho ko. Ang pinakamaganda lang sa lahat, iisang amo ko. At hindi lang yan. Yung bahay maliit lang. Kaya hindi ako nahirapan. Sa loob ng 5 buwan, marami na akong naipon at hindi ko na namamalayan ang paglipas ng mga araw, buwan at taon. Magdadalawang taon na ako noon sa rest house ni Tito Lauro. Nung nahalata ko ang kakaibang kinikilos niya. Nagsimula ito noong time na umuwi siyang lasing. Habang pinupunasan ko ng basang bimpo ang mukha niya, binigla niyang hinawakan ang damit ko at ang sabi niya, mahal daw niya ako. Dahil sa sobrang pagkabigla ko sa sinabi niya, hinablot ko ang kamay ko at pumasok ako sa aking kwarto. Ang tanging iniisip ko lang that time, lasing lang siya. Siguro namimiss niya ang asawa niya. Kaya ganun ang sinabi niya. Yung ginawa niya, binaliwala ko lang yun.
dahil nga lasing siya. Pero pagkalipas ng 1 linggo, naulit na naman. At doon sa pangalawang pagkakataon na gawin niya yun, hindi man siya nakainom. Nasa sopa ako noon habang nanonood ng TV. Kinuha niya ang remote at ang sabi niya, "Pwede ba tayong mag-usap?" "Off ko muna to," ang sabi niya sa akin. "Sige po, tito. Anong pag-uusapan natin?" Ang sagot ko naman, "Loida, pasensya ka na. Hindi ko na kasi kayang pigilan pa ang nararamdaman ko para sa'yo. Loida, alam kong mali ito, pero patawad, hindi ko na kaya." Ang malungkot na wika niya, "Tito, anong ibig niyong sabihin?" Ang tatakang tanong ko sa kanya, "Mahal kita, Loida. Matagal kong nilihim to. Habang tumatagal, lalo lang akong nahihirapan." Wika nito. "Tito, ito na ba ang kabayaran sa lahat ng mga ginagawa mo sa akin at sa aking pamilya? Alam kong malaki ang utang ko sa iyo. Kung ito ang kabayaran sa lahat ng mga ginawa mo sa amin, sige, tito, gawin mo ang gusto mong gawin. Hindi kita pipigilan dahil malaki ang naitulong mo sa aking pamilya." Ang sagot ko, hindi ko alam kung bakit ko nasabi ang mga yon. Huli na nung na-realize kong mali ang nasabi ko. Nasabi ko na huli na dahil nung pumayag na ako sa gusto niyang mangyari, hindi na siya nagsayang ng oras. Ginawa na niya ang gusto niyang gawin. Walang kahirap-hirap si Tito Lauro. Nakuha niya ang katawan ko. Kahit ganun pa man ang nangyari, hindi ako nagsisi dahil yung iniingatan ko, kapalit yun ng maginhawang buhay ng pamilya ko. Dahil sa tulong ni Tito Lauro at hanggang ngayon, patuloy pa rin ang aming ginagawa kahit may edad na siya. Nagagawa pa rin namin ang naumpisan namin. Kung hanggang saan, hindi ko alam. Lalo na at byudo na siya, kaya hindi pa sumasagi sa isip namin na tuldukan ang aming nasimulan. Sa lahat ng mga ginagawa ko sa kanya, nagbayad lang naman ako dahil sa tulong na binibigay niya sa aking pamilya. Alam ko maraming manghuhusga sa akin. Hindi ko kayo masisi dahil hindi niyo naman pinagdaanan ang hirap na dinanas namin sa piling ng aming ama. Basta sa akin, okay na ako. Hindi ko na iniisip ang makipag-asawa dahil ang tanging iniisip ko na lang ngayon yung maayos ang kalagayan ng aking pamilya dahil hindi ako makasarili. Lahat ng pangarap ko kasama ang buong pamilya ko. Dito ko na winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Loida.